ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na lisanin na ng mga residente ang Northern Gaza dahil anumang oras ay posibleng magsagawa na sila ng ground offensive laban sa mga Hamas. Tila hindi naman nagpapatinag ang mga Hamas at sinabing handa sila sa gagawing paglusob ng Israel. Nagtungo naman sa Israel ang US Secretary of State na si Antony Blinken upang personal na makapag-meeting sa mga opisyal ng Israel. Ang hakbang na ito ng Amerika ay patunay lamang na buo ang suporta nito sa Israel sa nagaganap na digmaan sa gitnang silangan. Sa kanyang pagbisita, ipinakita ni Netanyahu kay Blinken ang mga larawan ng mga batang di umano ay pinagpapatay ng mga militanteng grupo ng Hamas. Labis naman ng dumo ang sekretary at sinabing hindi talaga makatao ang ginagawa ng mga ito. Nagtungo din si Blinken sa Jordan upang makipagkita kay King Abdullah II at Palestinian Authority President na si Mahmoud Abbas. Magtutungo din ito sa Egypt, UAE at Qatar upang makipagpulong sa mga leader ng bansa upang mapag-usapan kung paano mapagtitibay ang diplomatic relations ng bawat isa sa kabila ng nagaganap na Israeli-Hamas war. Pinalilikas na ng Israeli military ang higit 1 milyong residente na naninirahan sa ilagang bahagi ng Gaza dahil sa anumang oras ay posible nang magsagawa ng ground invasion ang Israeli forces. Nagbigay ng mensahe ang IDF sa mga sibilyan ng Gaza na umiwas at lumayo sa mga Hamas dahil sa gagawin umano sila nitong mga human shield kapag naganap na ang paglusob ng puwersa ng Israel. Nagpaalala sila na lisanin muna ang lugar at magantay na lamang ng anunsyo kung kailan sila maaaring makabalik sa kanilang mga tahanan. Tinatayang mahigit 1.1 milyon na mga Palestinian ang naninirahan sa ilagang bahagi ng Gaza o halos kalahati ng populasyon ng mga Palestinian sa Gaza Strip. Kabilang sa mga pinalilikas ay ang mga evacuees na nanunuluyan sa mga shelters tulad ng UN facilities, mga eskwelahan, health centers at clinics. Pinangangambahan na lalo pang dadami ang mga Palestinian na masasawi sa mga susunod na araw na ngayon ay umaabot na ng halos 2,000 ayon sa Human Rights Watch. Ang pagpapalikas sa mahigit 1 milyong mga residente ay maaaring magdulot ng mass displacement na itinuturing na pinakamalaking bilang sa mga nakalipas na dekada. Sa pahayag naman ng mga Hamas official, tinawag nitong fake propaganda ang babala ng Israel at sinabihan ang mga Palestinian na wag basta maniwala sa mga ito. Samantala, magpapadala na din ng tulong ang United Kingdom sa Israel kung saan inuutos ni UK Prime Minister Rishi Sunak na magpadala ng 2 Royal Navy ship at surveillance aircraft sa Eastern Mediterranean na malapit sa lupain ng Israel. Ang aksyon na ito ng United Kingdom ay bilang pagsuporta sa kanilang kaalyado at upang mapigilan umano ang patuloy na pagtaas ng tensyon sa gitnang silangan. Layunin ng British force na itrack ang anumang banta sa rehiyon tulad ng pag-transfer ng mga weapons ng ilang mga teroristang grupo. Kabilang sa military package na kanilang ipapadala ay ang P-8 aircraft, 2 Royal Navy ship at 3 Merlin helicopters kasama ang mga Royal Marines na mag-ooperate sa mga ito. Sa pahayag naman ng isa sa mga military wing ng Hamas na Qassam Brigades, sinabi nito na kaya nilang labanan ang gagawing ground invasion ng Israeli forces na sila ang papanigan ng Diyos. Nagbabala din sila na kung itutuloy ng Israel ang kanilang invasion ay mapipilitan silang gumawa ng panibagong hakbang na magdudulot ng malawakang pagkaubos sa kanilang mga kalaban. Sinabi din ng spokesperson ng Qassam Brigades na si Abu Obeida na ang military infrastructure ng Hamas
ay may epektibong depensa na ngayon pa lamang masasaksihan ng mga Israeli. Nananatiling nakadeploy ang mga military equipment at ang napakaraming bilang ng mga sundalo ng Israel sa border nito sa Gaza at nagpapatuloy pa rin sa kanilang airstrike. Ngunit hindi pa ito nagsisimulang lumusob sa lugar ng Gaza. Nilinaw naman ni US President Joe Biden na bagamat nagbibigay sila ng supply ng mga armas sa Israel, wala umano itong balak na mag-deploy ng mga tropa upang tumulong na labanan ang mga Hamas. Sinabi din ni White House National Security Council spokesperson na si John Kirby na ayaw din ng Israeli government na mag-deploy ng mga foreign troops sa kanilang puwersa. Sa bahagi naman ng Ashkelon, Israel, nagpakawala ng 150 na rockets ang Hamas bilang pagresponde umano sa ginawang pagpapaalis at pag-target ng mga Israeli sa mga sibilyan ng Palestine. Kagad naman lumikas ang Israeli Special Forces patungong Ashkelon Industrial Zone na malapit sa Southern Coastal City at malapit sa border ng Gaza Strip. Habang nagpapatuloy ang bakbakan sa magkabilang panig, nakipag-meeting naman ang Foreign Minister ng Iran na si Hossein Amir Abdollahian sa mga leader ng Hezbollah sa Lebanon. Napag-usapan sa kanilang pagpupulong ang pagiging agresibo ng Israel sa Gaza at ang di umano'y brutal na krimen na ginagawa sa mga tao doon. Nagpahayag din ito ng suporta sa mga Palestinian at sinabing hindi dapat manaig ang paghahari ng Israel sa rehiyon. Umabot na sa 258 na Israeli soldiers ang nagbubuwis ng buhay simula nang sumiklab ang kaguluhan sa Israel at Gaza. Naunawaan umano ng IDF na hindi kakayanin ng mga residente ng Palestine ang lumikas sa Northern Gaza sa loob lamang ng 24 oras. Kaya naman, handa silang magbigay ng karagdagang panahon upang makalikas ang mga ito. Ayon sa World Health Organization, hindi umano kakayanin ng mga local health authority sa Gaza ang paglikas kaagad sa mga pasyente sa hospital, lalo pa at patuloy na nadadagdagan ang mga sugatan na dinadala sa kanila. Nababahala naman ang Human Rights Watch sa magiging kalagayan ng mga Palestinian na lilikas dahil sa hindi ito kakayanin ng mga shelters na nasa timog na bahagi ng Gaza, maging ang mga foreign nationals, kabilang na ang ilang mga Pilipino na naninirahan sa Gaza ay gusto na ding makalikas at makaalis doon. Ngunit ang problema ay hindi pa sila matutulungan ng kanilang embahada dahil na rin sa hindi paligtas ang bumiyahe doon palabas sa mga border. Nagpapatuloy pa rin ang kakulangan ng supply ng kuryente, tubig at mga pagkain sa Gaza. Kaya naman nanawagan na ang Palestine at United Nations sa Israel na magpatupad muna ng ceasefire upang magkaroon ng sapat na panahon na makalikas ang mga sibilyan at upang magkaroon din ng pagkakataon na makapaghatid ng mga tulong at supply sa loob ng Gaza. Wala pang tugon dito ang Israel at sa kung ano ang plano nila para sa kalagayan ng mga sibilyan na naiipit sa kaguluhan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Nagkaroon naman ng engkwentro ang mga Israeli forces at Hamas sa West Bank kung saan 11 Palestinian fighter ang napatay ayon mismo sa Palestinian Health Ministry. Sa isinagawang raid ng Israeli forces sa dating kampo nito na inukupa ng mga Hamas, nabawi ang mga bihag doon at naaresto din ang ilang mga miyembro nito. Tila hindi nagpapatinag ang Hamas at nagpakawala muli ng rocket sa Rehoboth City ng Israel bilang pagresponde ng Hamas sa patuloy na pag-atake ng Israel sa Gaza. Napalikas din ang mga residente ng Tel Aviv patungo sa mga bomb shelter matapos marinig ang sirena na nagbababala na may rocket na paparating sa lugar. Bagamat mayroong Iron Dome ang Israel, may mga ilang rocket pa rin ang nakakalusot at
tumatama sa mga residente. Umabot na sa mahigit 3,000 ang pinagsamang casualties mula sa Israel at Palestine, habang pamalo naman sa mahigit 6,000 ang sugatan na patuloy pang nadadagdagan sa bawat oras na dumadaan. Maraming salamat sa inyong panunod. Huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating pag-uusapan. Maraming salamat.